Magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is faithful. Sapurihin po ang Panginoon. So, ang ating pong Lord's Supper, hindi na po natin ina-announce. Okay? We are mature enough and responsible enough para masubaybayan po natin at malaman natin na every third Thursday of the month ay magdiriwang po tayo. Aalalahanin po natin ang banal na punan ng ating Panginoon. So ito po ay isang special na gawain na ating pong ginagawa sa ikatatlong Huwebes o Thursday po ng buwan. Kaya po, hindi na po natin yan ina-announce. Okay? Bilang matured Christian, tayo po ay nakasubaybay sa kung ano po ang mga activities na ginagawa natin sa Panginoon. And we are so excited. Dapat sa ating puso at isipan, nararamdaman natin yung excitement sa ating pong pagganap, pakikibahagi at pag-aalaala ng walang napunan ng ating Panginoon. Kung mapapansin niyo rin, every Thursday, ang ating pong background ay red. Every third week of third Thursday of the month, ang ating pong background dito sa likod ay red. Ibig sabihin, meron pong ibig sabihin niya. Simbolismo po yan ng lifeblood ng ating Panginoon na inaalala natin na ibinuhos niya. Ibinubo niya para sa atin, para magtamasa po tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya ayon po sa kanyang ipinangako sa atin. So purihin po ang Panginoon, maging po doon sa ating mga awitan ay ipinapaalala po ng Panginoon kung gaano siya katapat sa atin. Nangungusap po yung, lalo na yung linya ng huling na ulitin. Jesus ang pangako mo. Ano yan? Hindi. Jesus ang pangako mo, hindi na mag-iisa, hindi pababayaan at di iiwan kailanman. Yan. Alam ko po mga kapatid na ilan sa atin, dahil ako'y tagapangasiwan o pastor nyo, alam ko po na ilan sa atin po mga kapatid ay nagdaranas po ng matitinding pagsubok sa buhay ngayon. At bilang manggagawa po ng Panginoon, nararamdaman po namin, nararamdaman natin, maging kayo ng mga kapatid, nararamdaman niyo kung gaano po ang pagdurusa ng mga kapatiran na nandun po sa ganong mga kalagayan. Mga kapatid, ang pagdiriwang po natin ng banal na punan ay isa pong mabisang, malawak, dakila, mabisang pagpapaalaala sa ating mga kapatid ng mga pangako ng ating Panginoon. Okay? Hindi lang po niya sinabi na hindi ka na mag-iisa. Hindi lang po niya sinabi na hindi kita pababayaan, hindi kita iiwanan. Talk is cheap. Kung puro salita ang Panginoon, it is cheap. Kumbaga, karamihan sa atin, puro salita, walang gawa. Ang Panginoon natin mga kapatid ay hindi lang nagsalita. Hindi lang niya sinabi yun na hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo iiwanan. Ginawa niya po yun, yung kanyang pangako. So, dulang maging dahilan ng kanyang kamatayan, ang kanya pong pagpapakita ng confirmation o confirmasyon sa kung ano man po yung pinapangako niya at sinasabi niya. Ang banal na hapunan mga kapatid ay isang mabisang paraan para mapaulit-ulit ng Panginoon sa atin na hindi lang siya nangako, kundi tinupad niya ang kanyang pangako sa atin.
At hindi lang niya binayaran sa cross. Hindi natatapos doon, mga kapatid. Pakinggan natin itong mabuti. Hindi lang natatapos sa krus ng Kalbaryo ang pagganap ng Panginoon para subaybayan tayo, para tulungan tayo, para magkaroon po tayo ng malalim na kumpiyansa. Ano man ang kinakaharap natin ngayon sa ating buhay. Hindi lang po natapos ang kanya pong pag-ibig sa atin. 2,000 taon ang nakakaraan nung mamatay siya sa krus ng Kalbaryo. Hindi niya sinabi sa atin na, o yan ha, tapos na, namatay na ako para sa inyo. Kayo nang bahala. Hindi po ganoon, mga kapatid. Pagkatapos niyang mamatay sa cross ng Kalbaryo, umakyat siya sa langit, nabuhay siya, nagpakita sa kanyang mga alagad, umakyat siya sa langit, at ano pong ginawa niya? Pinadala niya ang pang-araw-araw mong tulong sa buhay. Nagkakaintindihan po ba tayo, mga kapatid? Sino yung pinadala niya? Ang banal na Espiritu na sasama sa iyo, magpapaliwanag sa iyo, magtuturo sa iyo kung paano ka magtatagumpay sa buhay bilang anak niya. Okay? Sa tuwing haharap po tayo at makikibahagi ng banal na akunan, mariremind po tayo, mga kapatid, na ang ating Diyos ay hindi lang basta nangako, hindi lang basta nagsalita. Ginawa niya at patuloy at paulit-ulit niyang ginagawang ipakita sa atin at iparamdam sa atin ang kanya pong pagmamahal. When the Holy Spirit is with us, our Lord in heaven, nakaluklok sa kanan ng Ama, anong ginagawa niya? Nag-i-intercede sa iyo. Kitang-kita niya kung anong nangyayari sa buhay mo ngayon. At nag-i-intercede siya. Ano yung nag-i-intercede sa Tagalog? Namamagitan. Upang ibigay sa iyo ang security, ang assurance na hindi ka na talaga mapapabayaan. Hindi ka na talaga maiiwan. At dahil hindi ka marunong manalangin, akala ba natin mayroong mahusay manalangin dito? Kahit si Pastor Doy, hindi siya mahusay manalangin. Sabi ng Biblia, hindi tayo marunong manalangin. While Jesus Christ is interceding right now at the throne of grace and mercy, doon sa kalangitan, yung kasama nating Holy Spirit ang nakikipag-usap sa ating Diyos Ama sa langit. Di ba? Nakasulat ba yun? Nakasulat yun. Napakapalad mo kung mauunawaan mo ang katotohanan, kapatid. Napakapalad mo kung makikita mo kung gaano ka pinapakialaman ng Diyos kung paano siya nag-i-intervene sa buhay mo para lamang mangyari sa iyo. Maramdaman mo, maranasan mo, makumpiyansa ka. Patungkol sa kanyang dakilang, sukdulang, pag-ibig, biyaya, ibinigay na niya sa iyo at patuloy niya ginagawa sa iyo ngayon pa man. Okay? At ang kaligtasan na yan, mga kapatid, ay hindi mo naman madaling, hindi mo naman pinaghirapan, hindi mo naman nakuha ng mahirap on your own effort, sa sarili mong kakayanan, sa sarili mong galing. Hindi mo yun nakuha sa ganang sarili mong gawa. Madali mo itong nakuha, kapatid. Madali mo itong natanggap. Para sa iyo, naging madali, pero para sa ating Diyos ay naging mahirap, na mahirap, na mahirap, na mahirap. So that's why, every time na isa-celebrate natin ang Lord's Supper, inaalala natin yung dakilang biyaya, dakilang pag-ibig na
ibinigay sa atin ng Panginoon, tinanggap natin ng, let me say the words, walang kahirap-hirap. Pero kailangan nating alalahanin na ang ating Diyos ay lubusang nagpakasakit, nagsakripisyo para matamasa mo, kapatid, ang isang pag-ibig at pagmamahal ng walang kahirap-hirap. Okay? Alalahanin natin, mga kapatid, that the King humbled Himself for us. Yung pa ang panyo. Pawis na. Ang init na siya daw, mga kapatid. The King humbled Himself for us. Ano po yung humbleness, mga kapatid? Hindi uso ang salitang humbleness dito sa mundong ito. Sa totoo lang, hindi yan ang pinopromote ng planet Earth. Hindi yung term na humbleness. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng humbleness, mga kapatid? Trivia muna tayo. Trivia. What is humbleness? Humbleness is the quality of not being proud. Okay? Samantalang ang mundo, talagang ang pinopromote is pride. Sino mas magaling? Sino mas mahusay? Sino mas maganda? Sino mas gwapo? Sino mas matalino? Sino mas sikat? Sino mas makapangyarihan? But our King, who owns everything, ang dakilang hari na hindi nangangailangan, na nagmamayari ng lahat, anong ginawa? Kabaliktaran sa ginagawa ng mundo. He humbled Himself for us. Humbleness is the quality of not being proud, not showing off of your importance and your greatness. Hindi ka nag-show off. Tandaan niyo ang humbleness, mga kapatid. Ang pagpapakababa ay hindi nagagawa ng nasa ilalim. Okay? Pag sinabing you humble yourself, nagpakababa ka, ibig sabihin, nandun ka sa itaas. Okay, tandaan niyo ha? Hindi pwedeng mag-humble ang nandun sa baba kasi humble na siya. Okay? Ang mga nag-humble ay yung mga nandun sa itaas kagaya ng ating Panginoon. Yun ang tunay na meaning ng humbleness. Because if you are not at the top, hindi ka magkakaroon ng pagkakataon na bumaba. Ang mga bumababa lang ay yung mga nasa itaas. Pag nasa baba ka na, wala ka ng pagkakataon bumaba ulit. Okay? Pero tayo mga tao, tayong creation na nasa ibaba, gusto nating maging proud tayo. Okay? Samantalang nandun na tayo sa kalagayan ng humbleness o pagiging humble. Mga kapatid, may tatlong term na pag-uusap na ititrivia sa atin ngayon para maintindihan lang natin mabuti ibig sabihin ng word na humble. Una, yung humble na adjective na ang ibig sabihin sa Tagalog ay mapagpakumbaba. Okay? Humble, kasi baka mali ang maging paunawa nyo, ang term na mababasa na patungkol sa humbleness. Ang una is humbleness as an adjective, which means you are meek and you are unassuming. Okay? Meek, ay ibig sabihin si Miko po, diyan po kinuha yung pangalan niya, Miko.
Nandito na ba sila? Ayan sila dito. Kaya MEEK, yung pangalan ng Miko. Doon ko kinuha sa the attitude, yung blessed are the meek, for they will inherit the earth. Tama ba? Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Ang ibig po sabihin ng humbleness is meekness, or pagiging humble is meek. Ang kabaliktaran po nun is proud, and haughty, and boastful, mayabang. Okay? Kung gagamitin natin sa sentence, he was humble about his status as the owner of a very successful enterprise. Ibig sabihin, may karapatan siyang magyabang dahil nandun siya sa itaas. May karapatan siyang mag-show off dahil talagang meron siya. Pero hindi niya ginawa na natili siyang humble. Okay? Yun yung unang meaning ng humbleness. Ibig sabihin, mapagpakumbaba ka. Yun din ang ginagamit natin sa ginawa ng Panginoon na He humbled Himself. Although our God, our Lord is the Almighty, the Sovereign God who is in control of everything, our God, the King, humble Himself. So doon natin siya ginagamit. Pangalawa is, yung humble na adjective din, na ang ibig sabihin ay poor, mahirap, or lower class. Okay? Gamitin natin sa sentence para maunawaan. She came from a humble family background. Okay? Ibig sabihin, nanggaling siya sa mababang uri ng pamilya who live in the squatters area or something. Ibig sabihin, yung kalagayan nila sa buhay ay humble. Yun ang isang ibig sabihin ng humble. Hindi yun ang ginagamit natin sa Panginoon. Although, pinili ng Lord, kahit mayaman siya, na mabuhay siya sa isang kalagayang parang mahirap. Okay? Pinili niya na siya ay mamuhay ng isang humble, parang mababang uri. Pero hindi yun ang ginagamit natin humbleness. Ang humbleness na sinasabi natin ay, bagaman siya'y Diyos, pinili niyang magpakababa, ibaba ang kanyang sarili. That is the humbleness na ginagamit natin. Okay? So, humble. Yung isa pa, pangatlo, humble. Yan. Ang synonym niya is, he put down himself, he lowered down himself. Ang kabaliktaran niya is, arrogant, egocentric, boastful, or mayabang. Kung gagamitin natin sa sentence, Jesus is the King of Kings who humbled Himself to reach us out. Okay. Mga kapatid, inaalala natin, kung ang ating Diyos, ang ating Panginoon, ang hari ng mga hari, ay hindi ibinaba ang kanyang sarili, nagpakababa, iniwan ang kanyang, hinubad ang kanyang pagka-Diyos, ayon dito sa binasa natin, sa binabasa natin sa Biblia, never na magkakaroon ka ng kaugnayan sa Kanya. Okay? Bakit? Sapagkat, mga kapatid, walang pwedeng makarating sa Diyos on our own. Wala tayong pwedeng ipambayad sa Kanya o i-offer sa Kanya para tanggapin niya tayo. Ano man ang meron tayo ay hindi sasapat para magkaroon tayo ng pakikipagrelasyon sa Kanya. Kaya sa tuwing tayo'y makikibahagi ng sakripisyo ng Panginoon, ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesucristo, we must be reminded, mga kapatid, na kung hindi bumaba sa kanyang kalagayan ng ating Diyos, walang pwedeng mangyaring maganda sa bawat isa sa atin.
Our King humbled himself for us. So, it is important to understand, my dear brothers, listen very carefully. As we remember our Lord's sacrifice, every time we commemorate the Lord's Supper, that while salvation came to us and we have received it without any hardship on our part, remember our Lord and Savior Jesus Christ sacrificed a lot for it. Ang ating Diyos ang nag-iisang nagsakripisyo para magkaroon tayo ng pakikipagrelasyon sa Kanya at ma-enjoy natin ang buhay na meron tayo sa ngayon. Okay? He humbled himself to the lowest status possible by shaming himself. Okay? Shaming himself at the cross of Calvary 2,000 years ago. Bakit, Pastor, shaming himself? Mga kapatid, hindi natin kayang patayin ang Diyos. Okay na, patuloy tinuturo sa atin ito, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, ako ang kaya kong ibigay itong buhay na ito at kaya ko rin kunin pabalik. Walang makakakuha sa akin nito kung sa ko itong ibinibigay. Nabasa niyo ba yun? Kung sa ko itong ibinibigay at kung sa ko itong kukunin pabalik. Wala tayong kakayanan, mga kapatid. Nasaktan ng ating Diyos. Ano man. Nagawa lang natin yon kasi by His permissive will, hinayaan niyang magawa natin sa Kanya yon. Meaning, bagamat napakalakas niya, napakamakapangyarihan niya, He humbled Himself to the lowest point para matadyakan natin siya, masapok natin siya, mahataw natin siya, maipapo natin siya sa krus. Kung hindi niya ginawa yun, if He did not decide na ibaba niya ang kanyang sarili, wala tayong kayang gawin sa Kanya. At hindi mangyayari ang kaligtasan natin, mga kapatid. Okay? So, let us read Matthew chapter 27, verses 11 to 26. Matthew chapter 11, Matthew chapter 27, verses 11 to 26. And it says, Meanwhile, Jesus stood before the governor, and the governor asked him, Are you the king of the Jews? Yes, it is, as you say, sabi ni Jesus Christ. Pero nadakip na siya dito. Nakita niya yung kumpiyansa ng pagsasalita niya. Sinabi ni Pilato sa kanya, Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Sabi ni Jesus Christ, with all confidence, Yes, it is, as you say. Ako nga, kagaya ng sinabi mo. Jesus replied, When he was accused by the chief priests and the elders, he gave no answer. Then Pilate asked him, Don't you hear the testimony they are bringing against you? But Jesus made no reply, not even to a single charge, to the great amazement of the governor. Okay? Pinili ng hindi magsalita ng Panginoon sa Kristo. He is confident to speak who He is. Makita mo yung kumpiyansa niya. Yes, it is. As you said. Ako nga ito, kagaya ng sinabi mo. Anong tinatanong sa kanya? Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Oo, ako nga, kagaya ng sinabi mo. May kumpiyansa siyang sabihin. Confident to speak the truth, but very humble, very meek, very unassuming
to use the power he possesses to prove that he is the king. Okay? Nakapigil ang kapangyarihan. Sinasabi ang katotohanan, hindi mapigilan ang bibig na sabihin ang katotohanan, pero dahil sa misyon ng kaligtasan na kinakailangan natin, kahit na nandun ang buong kumpiyansa niya, nakapigil ang pagbitaw ng kapangyarihan sa kanya. Okay? Minamaltrato siya, pinagsasalitaan, niyuyurakan, merong kakayanan, pwedeng tumawag ng isang legion ng angels para puksain tayo right away dahil sa kalapastangan natin. But, even though he had that confidence, he can speak the truth without hesitation. Mga kapatid, nakapigil, ginapos niya ang kanyang sarili para hindi bumitaw ang kapangyarihang pwedeng mangwasak sa atin dahil sa ating kalapastangan sa Kanya. That's why the governor, who is that governor? Pontius Pilato. That's why the governor was amazed. He was amazed kasi hindi niya nakikita ang hesitation ni Jesus Christ para tanggapin ang sinasabing siya ang hari ng mga Hudyo. Pero na-amaze din siya na ang hari ng mga Hudyo ay parang isang mabait at maamong tupa na nagagawa sa kanya kung ano ang gustong gawin ng mga tao sa panahon na yan. Now it was, verse 15, now it was the governor's custom at the feast to release a prisoner chosen by the crowd. At that time, they had a notorious prisoner called Barabbas. So when the crowd had gathered, Pilate asked them, "Which one do you want me to release to you? Barabbas or Jesus, who is called Christ?" For he knew it was out of envy that they had handed Jesus over to him. It was out of envy. So, envy is the most, tandaan nyo kapatid, baka meron ka nito. Ano yung envy sa Tagalog? Yan, inggit. Okay? Inggit. Alam ni Pilato, kaya dinala si Jesus Christ sa kanyang harapan para husgahan, para parusahan, ay dahil lang sa inggit. Walang makitang masama. Dinala siya doon dahil sa inggit. Ano yung inggit? Envy is the most ancient relationship killer. Okay? Ang pumatay sa relasyon ng sinasabing pinakamagandang creation. Sino siya? Si Lucifer. Okay, sinasabi sa Isaiah and then sa Ezekiel is envy or pride. Naiinggit siya sa kalalagayan ng kanyang creator. Gusto niyang maging sa kanya o pumantay siya sa kalagayan ng kanyang manlilikha ng creator. Okay? Ano yun? Envy. Naiinggit. Envy. The Sanhedrin, yung Sanhedrin mga kapatid, ang ibig sabihin ito yung lupon or grupo or organisasyon ng mga matataas na katungkulan sa relihiyon ng Judaismo noong panahon ni Jesus Christ. Sila sila? The Sadducees, the Pharisees, the scribes, the teachers of the law. Ito yung Sanhedrin. Isang lupon ng mga matatalino kuno at mga banal kuno at mga matutuwid kuno ng mga tao ng panahon ni Jesus Christ. Okay?
the Sanhedrin envied Jesus. Satan, who was in the hearts and minds of those Sanhedrin people, envied Jesus. Ano na yung envy? Tagalog? Naiinggit. Kinaiinggitan nila ang Panginoong Jesucristo. Okay? At yun ang natatanging dahilan bakit nila dinadala ang Panginoon para parusahan ni Poncio Pilato. So, when Pilate, verse 19, was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message. Nanaginip ang asawa ni Pilato. Siguro itong senaryo na ito hindi niyo masyadong nababasa sa Biblia. Pero may panaginip ang asawa ni Pilato. At bago pa man mahusgahan si Jesus Christ, binulungan siya ng kanyang asawa. Merong ang history, may pinangalanan to pero ayaw ko sabihin dahil walang pangalan sa Biblia. So while Pilate was sitting on the judge's seat, his wife sent him this message. Don't have anything to do with that innocent man. For I have suffered a great deal today in a dream because of him. But the chief priests and the elders persuaded the crowd to ask for Barabbas and to have Jesus executed. Which of the two do you want me to release to you? Pilate asked. They all answered, crucify him! Crucify him! I'm sorry. Sa 21 pala ako. Which of the two do you want me to release to you? Ask the governor. Ask Pontius Pilate. Barabbas, they answered. And then in verse 22, what shall I do then with Jesus who is called Christ? Pilate asked. They all answered. Lahat ng nandun. Lahat ng nandun, mga kapatid, sabi dito. They all answered. Crucify him. Crucify Jesus Christ. Okay, ano nangyari doon sa panahon din, mga kapatid? The people, the Jews, ang mga kalahi, kalipi, ang mga kalahi, kalipi ni Jesucristo, mga kapatid, the people chose a criminal over Jesus Christ. Pinili nila ang isang kriminal laban kay Jesucristo. They all chose the criminal over Jesus Christ. They chose Barabbas over the Almighty King. Hindi pa alam noon. Ikaw, kapatid, maaari kasi sa panahon natin ngayon, niisip natin, kung bihira, yung mga Hudyo, mga walang silbi, pwedeng pumasok sa ating isipan. Bakit? Hindi ba sila nag-isip? At pinili nila si Barabbas over Jesus Christ. Isang kriminal over this person na wala namang ginagawang masama sa kanila. Itong person na to is pamoso sa pagpapagaling, pamoso sa pagbibigay ng encouragement, pamoso sa pagsasalita ng mga salita ng Diyos. Bakit pipiliin ng isang kriminal? Maaring tumatakbo yan sa isip natin, sa panahon natin ngayon, mga kapatid. Maaring sa atin, parang yabang na yabang tayo, na kaya natin mag-isip ngayon na ang bihirang mga Hudyo, pinili ang isang kriminal over Jesus Christ. Ang tanong, sa atin, mga kapatid, ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Kung may pagpipilian ka, at nangyayari ito sa iyo araw-araw, ikaw ba? Sino ang pinipili mo? Si Jesus ba? O ang mga gusto mong gawin sa buhay mo?
Si Jesucristo ba? O ang tentasyon na nanginginig ang kalamnan mo na puntahan? Masyado tayong parang nagmamalaki at nagmamayabang kapag makakabasa tayo ng mga bagay na ito, samantalang araw-araw ay binibigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na piliin. Siya ba? Ang Diyos ba? O ang mga bagay sa mundong ito o mga bagay na gusto nating gawin sa ating buhay? It's yours. Anong pinipili ng ilan sa atin? Nakakalungkot. Our attendance in our Lord's Supper, in our prayer meetings, is not like the attendance in our Sunday worship. Ikaw ba? Sino ang pinipili mo? Mabilis kang magsalita, pero tingnan mo ang sarili mo, ikaw ba? Sino o ano ang pinipili mo over Jesus Christ? Crucify Him. Yan ang gustong mangyari ng mga tao. And then, Pontius Pilate. Isa pa si Pontius Pilate. Why? Bakit? Bakit siya ipagpangko? What crime has he committed? Anong ginawa niya masama? Asked Pilate. But they shouted all the louder, "Crucify him! Crucify him!" They were not interested. Narinig nila. Tinatanong sila ni Pilato, narinig nila. Bakit? Anong dahilan? Bakit natin siya papatayin? Ano bang nagawa niya? Ano bang kasalanan niya? Parang walang narinig. Parang walang narinig ang mga tao. Dire-diretso sila sa kanilang gustong mangyari kay Jesucristo dahil sa pagkaingit sa Kanya. Crucify Him! Crucify Him! They were not interested on righteousness. They're not interested on justice. Silang pakialam kung ito ba'y tama, kung ito ba'y makatarungan, kung ito ba'y matuwid. They just want to kill Jesus because of envy. Dahil sa inggit. Wala ka ng pakialam sa katuwiran. Ang gusto mo lang mangyari, ay mapatay mo siya, masira mo siya, dahil naiinggit ka sa Kanya. They did not want the truth. They just want to kill the threat, Jesus Christ, the threat to their status, sa kanilang kalagayan. Ito yung mga sinisigaw ng mga nagsasabing righteous people, ang Sanhedrin, the Sadducees, the Pharisees, the scribes, and the teachers of the law, at ang kanilang mga hata, yun ang sinisigaw nila. Alisin yan sa aking daraanan. Sagabal yan sa aking daraanan. Okay? Envy. Do not let envy or pagkainggit, kapatid, na mangwasak sa buhay mo at sa buhay ng mga minamahal mo. Okay? Huwag mong hayaan ng pagkainggit ay magamit ng dyablo para hindi umusad ng mainam ang relationship na binubuo ng Diyos. My dear brethren, let us not let envy or pagkainggit sa ating lupon ay magamit ng dyablo para hindi tayo makapagtuloy-tuloy sa magandang ginagawa ng Diyos sa ating iglesia. Let us learn how to listen to righteousness and justice and reasons. Huwag nating gagayahin ang mga taong nung panahon ni Jesucristo ay wala ng interes na marinig kung anong katotohanan.
They just want to kill because of envy, pagkainggit, na hindi natin kailangang pumasok sa iglesia na itinatatag ng Panginoon at gagamitin niya para makilala ang kanyang kaluwalhatian. Okay? Kaya madalas sinasabi natin at binibuild up ng Lord na sa iglesia, mga kapatid, ay walang kumparahan, walang yabangan, walang espesyal dito, walang mas magaling dito, walang mas mainam, walang mas matalino, walang mas maganda, walang mas pogi. Lahat tayo ay pantay-pantay sa harapan ng Panginoon at hindi natin hahayaan na ang pagkainggit ay pumasok sa ating puso at isipan at patayin kung ano yung ginagawa maganda ng Diyos sa iglesia, sapagkat gagamitin niya ang iglesia para sa kanyang kaluwalhatian. But Jesus naging ano yun? Receiving end, ano yung isang term ng receiving end? Naging receiving end. Ano pang ibang term na, ha? Nakatanggap, naging receiving end siya ng ganitong klaseng injustice, pagkainggit. Okay? At nangyari yun, mga kapatid, para tayo'y o para maibigay sa atin ng Panginoon ang sukdulang biyayang hinangad niya, pinagplanuhan niya matagal na panahon na para sa atin. So when Pilate saw that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed his hand in front of the crowd. I am innocent of this man's blood, he said. It is your responsibility. I am innocent of this man's blood. It is your responsibility. All the people answered, verse 25, let his blood be on us and on our children. Then he released Barabbas to them, but he had Jesus flogged and handed him over to be crucified. Ang tanong, mga kapatid, was Pilate really not responsible? Was Pontius Pilate innocent for Jesus Christ's blood? Nung hinugasan pa niya ang kanyang kamay at sinabi, oh, wala na akong kasalanan dito. Kayong may gusto, ibibigay ko siya sa inyo. It is not my responsibility anymore. Wala akong kasalanan dyan. Kayong may gusto niya. Ang tanong, was Pilate really not responsible for Jesus' blood? Was he really innocent for Jesus' blood? The answer? Yes. Pilate was responsible also for Jesus' death because not only he served his own self-interest, but also he was afraid of the uproar that may be, uproar of the crowd that may be elevated to Caesar's hearing at mag-decide si Caesar na hindi mo pala kayang kalmahin ng mga tao dyan, papalitan kita as governor. Nakita niyo ibig sabihin, mga kapatid? When Pilate saw, sabi sa verse 24, that he was getting nowhere, but that instead an uproar was starting, he took water and washed. Kunyari, nagugas siya. Hindi ako may kasalanan dyan. Kayo na. Pero ang tunay na pangyayari, di nakikita ng ating mga mata is patungkol kasi si Poncio Pilato sa kanyang sariling interest. Ayaw niyang magkagulo dahil kung magkakagulo, makakarating ito kay Caesar at si Caesar ay mag-decide not in favor of him at pwede siyang mawala sa kanyang
posisyon. So the fear for his position as governor is threatened, and yung takot na yun ay mas malaki kesa pairalin ni Poncio Pilato ang katarungan at katuwiran. Okay? Nangyayari ba yun sa iyo, kapatid? Kunyari ba, naguhugas ka ng kamay sa mga pagkakataon na kailangan kang tumindig sa katotohanan. Kailangan maging matapang ka na sabihin ang katotohanan. Nagkukubli ka ba sa iyong sarili, sa motibo ng iyong sarili? Nagkukubli ka ba at parang pinapakita mo na hindi ka kabilang, ngunit natatakot kang tumindig sa iyong pananampalataya, sa iyong paniniwala? Kagaya ka ba ni Poncio Pilato? Natakot dahil patungkol ka pa rin sa iyong sarili. Tandaan mo, kapatid, ang ating Panginoong Jesucristo, the King of Kings, the Lord of Lords, the Almighty God, the Sovereign God who controls everything, tandaan mo, nagdesisyon para sa iyo na ibaba ang kanyang sarili. Piliing wag gamitin kung ano ang kapangyarihan niya para maabot ka at madala ka sa kanyang kaluwalhatian. What God is asking from us, my dear brethren, is our truthfulness, our boldness, mga kapatid, identifying ourselves to Him, pinipili natin siya sa bawat pagkakataon na binibigyan ka ng opportunity na panindigan mo ang iyong pananampalataya at piliin mo siya over these earthly things, over these circumstances, over these temptations na inilalagay ng kalaban ng diablo sa iyong harapan. What God wants from us, my dear brothers, is our loyalty, truthfulness, our boldness to stand firm at piliin natin siya araw-araw sa ating buhay. Ang mga gawain kagaya nito, mga kapatid, minsan lang natin ginagawa. In 30 days, sa isang buwan, isang araw sa 30 days na yon, pinapaalala sa atin ng ating Panginoon. Bagamat pwede siyang magmalaki, bagamat pwede siyang magmayabang, bagamat pwede na niyang tapusin anytime ang kanyang pangit na nakikita, but He remained loving, He remained merciful, He humbled Himself para makapagsimula lang ng isang mainam na pakikipagrelasyon sa atin na hindi naman siya hinahangad, hindi naman siya hinahanap, hindi naman siya gustong makilala. Our God, the King, in our closing, let us be reminded, the King humbled Himself. Remember that the King humbled Himself so we could be exalted. He was ridiculed, He was shamed, so we could be honored. He was crucified and killed, so we could be set free and live. Napakadakilang biyaya ang tinanggap natin, mga kapatid, at kailangan maalala natin palagi. Sino ang Diyos? Ano ang kanyang sinakripisyo para lang makamtan natin ang pinangako niyang buhay na ganap at kasiyasiya. Let this commemoration of the Lord's Supper reminds us, mga kapatid, that the King of Kings,
the Lord of Lords, the Almighty God, the sovereign ruler of all creation, humbled himself, gave up his life, poured out his blood for uh, our blessed life na pinlano niya noon pa mang una. Muli mga kapatid, nais po nating patuloy na alalahanin ang ginawang sakripisyo ng ating Panginoon para po sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo po ay manalangin.